Sa Thailand, most trusted kasi ang mga teacher. Mostly every year daw nagkakaroon sila ng mga excursion o field trip. Ang kasama lang ay mga teacher. Masyadong trusted nila ang mga teacher. Maasahan din naman talaga yung mga teacher doon. Nakakagulat lang isipin na walang isinamang parents sa mga kindergarten at grade school. Pag ganun kasi dapat kasama ang parents. Isang teacher ay yakap-yakap nito ang kanyang mga estudyante at iba pa kung saan pinoprotektahan nito ang mga bata sa apoy. Na isa ito sa mga eksena na dumurog. Kapapasok lang ng October, ito kagad ang sumambulat na balita. October 2, Tuesday. Sumambulat sa atin ang balita ang nangyari sa school bus ng Thailand kung saan lulan nito ang 14 na tao. 38 dito ay estudyante na sa kindergarten at grade school at 6 na teacher. So biglang sumalpok ang bus at nagliyab ito kung saan nasawi ang 22 estudyante at 3 teacher. Ayon sa investigation at CCTV footage, binabaybay ng bus ang Bangkok, ang daan ng Bangkok, kung saan biglang sumabog ang gulong nito at sumalpok ito sa isang barrier sa kalsada. Umusok ito sa lakas ng impact at nagdulot ito ng apoy, konting apoy. Makikita sa CCTV na nabuksan ang front door at lumabas ang driver ng bus. Sinubukan niyang buksan ang gitna ng bus, subalit hindi na ito mabuksan pati ang emergency door sa likod ng bus dahil sa dulot ng impact at init na dulot ng apoy. Makikita sa CCTV na pumunta din ang school bus driver sa kabilang bus na kasama nila para humiram ng fire extinguisher dahil ang bus na ginagamit ay walang fire extinguisher o anumang mga emergency purposes. So nataranta ang driver, nasisubukan niyang na akala niya maaapula. Makikita din sa CCTV na naglalabasan yung mga bata dito kung saan ito ang iba nga ay wala ng lakas at ang isa ay nawalan ng malay habang palabas na ito ng bus. So ang kadalasan nakalabas ay ang nasa mga front area na at naiwan ang mga nasa back seat. Ang mga kindergarten at grade school. Ang nakalabas ay yung medyo malalaki na pero yung mga maliliit ay naiwan sa likod kasama ang 3 teacher. Sinubukan wasakin ang back door ng mga residente. Nagtulong-tulong sila at sinubukan itong basagin ang bintana. Subalit sa taas ng bus ay nahirapan sila at mabilis kumalat ang apoy dahil nga sa LPG na sumabog na dala nga ng mga students at teachers dahil galing nga sila sa isang retreat. At yung bus din ay mayroon din itong tangke kung saan dalawa. Isa sa front at isa sa likod. At pareho itong sumabog kaya mabilis ang pagkalat ng apoy. Duda ng lahat, hindi na nakalabas ang iba kahit bukas yung front door. Bukod sa doon nagsimula sa unahan ng bus, ang apoy ay nasuffocate pa sila at nawalan ng malay dahil ang mga naiwan sa loob na natrap ay pawang mga kindergartens. Pagkatapos matupok ng apoy ng mga bombero, makikita ang mga biktima kung saan ang isang teacher ay yakap-yakap nito ang kanyang mga estudyante at iba pa kung saan pinoprotektahan nito ang mga bata sa apoy. Na isa ito sa mga eksena na dumurog sa puso ng buong mamamayan ng Thailand. Hindi lang Thailand kundi pati buong mundo. Nung napanood ko to, nung nakita ko, sobrang napaiyak ako. Kasi doon pumapasok na ang teacher. Mahal na mahal niya ang kanyang profession at mahal na mahal niya ang mga bata. Tinuring niya itong parang anak kung saan kaya niyang isakripisyo ang buhay niya para sa mga anghel. So isa itong malaking bad news, hindi lang sa buong mundo, kung hindi lang sa Thailand kundi pati sa buong mundo. Isang masakit na pangyayari, isang masakit na trahedya, isang napaka-traumatic na trahedya sa mga nakasurvive. So mabilis na umaksyon at pumunta ng bagong Prime Minister ng Thailand para alamin. At mabilis din na nasabihan ang mga magulang ng biktima at ang mga minamahal nila. Para sa mga fake news na nagsasabing tumakbo yung driver at nagtago sa sobrang takot daw ay tumakbo ang driver, lumabas ng bintana at sumakay ng bus papuntang province. Hindi po totoo yun. Yung bus
driver po ay ginawa din po niya ang lahat para isalba ang mga estudyante. Parang nagpanik siya nung una pero sinubukan niyang isalba yung iba. Kaya nga nabuksan yung front door. Kaya lang hindi na makalabas yung iba na natrap sa likod. Bukod sa nagumpisa ang apoy sa front door, sa front area ng bus, ay nasa backseat pa yung iba. So akala niya bukas na yung sa back door at emergency door pero hindi pala. So itong si driver nga ay inaresto. Hindi ko alam kung bakit na isa namang aksidente talaga ang nangyari. Ang aksidente hindi natin malalaman kung kailan mangyayari. So nakita ko sa balita na inaresto nila ang bus driver. Hindi ko masasabi na hindi makatarungan yung ginawa nila. Subalit isa itong aksidente at walang nakakalam kung kailan mangyayari ang aksidente. At makikita naman na sinubukan niya at ginawa niya ang best niya para iligtas pa ang mga naiwan. Subalit masyado napakalakas yung apoy. Kung makikita nyo rin, ang bus ay isang hindi ordinaryong bus. Kung subalit nabahan daw itong bus na ito sa isang third insurance ang meron nito at tumaan pa nga ito sa isang mekaniko, tiningnan. Pero ginamit pa rin nila ito. Kung makikita natin, ang bus ay hindi ordinaryong bus. Nakita ko sa ibang mga lumalabas na video na mahirap talaga pag gano'n ng mga emergency. Pag ang bata nandoon sa taas, kasi double deck ang bus, nasa taas ang mga chikiting, nahihirapan silang lumabas, lalo ng mga teacher dahil maliliit pa mga ito. Dahil ang lulan ng bus ay 3 hanggang 15 years old. So ang nasa taas ay yung mga maliliit, while ang mga medyo malalaki na ay naiwan sa unang deck ng bus. Mahirapan talaga yung mga teacher noon. Plus yung sobrang usok at makapal pa yung bintana, kaya mahirap basagin. Dahil malaki itong bus. So sa 14 na lulan ng bus na pasahero nito, 38 ang estudyante at 6 na teacher. 3 ang nasawi sa teacher at 22 ang sa mga estudyante, kung saan karamihan nga ay kindergarten at grade school. Isa yan sa mga dahilan na pangyayari kung bakit ayokong nung magsasama-sama sa field trip simula ng bata pa ako. Bukod sa magastos, ay napaka-risky pa nito. Dahil kung sa malayo nga magpupunta yung mga field trip na ganon, hindi mo alam kung ano ang mangyayari at naghihintay sa iyo sa daan. Maaring, di ba yung aksidente, hindi natin malalaman kung kailan talaga mangyayari. So yun ang mga dahilan kung bakit ayoko magsama-sama sa mga field trip. Sa Thailand, most trusted kasi ang mga teacher. Mostly every year daw nagkakaroon sila ng mga excursion o field trip. Ang kasama lang ay mga teacher. Masyadong trusted nila ang mga teacher. Maasahan din naman talaga yung mga teacher doon. Nakakagulat lang isipin na walang isinamang parents sa mga kindergarten at grade school. Pag ganun kasi dapat kasama ang parents o isa sa mga guardians. Sa pangyayaring ito ay ang kasama lang ng mga bata ay ang mga teacher, kung saan masaya sila na umuwi. Baon ang mga nalaman nila, natutunan nila sa field trip, subalit hindi nila akalain na magkakaroon ng ganong klaseng aksidente o trahedya. So nagmumorn ngayon, nagluluksa ngayon ang buong Thailand at ang school sa buong pangyayari sa insidenteng ito. Hindi lang buong Thailand, buong school, puti-pati buong mundo. Dahil sobrang masakit tanggapin itong pangyayaring ito, lalo na mga bata pa ang mga biktima. Naway haplosin ng mga biktima, lalong-lalo na ang mga bata, ang mga magulang na wala ng mga anak. Naway haplos din nila ang puso ng kanilang mga magulang na makausad at makamove on sa isang napakasakit na trahedya nito. Dahil walang sino man ang gusto na mawala ng anak. Sana makausad sila at makamove on sa masakit na pangyayaring ito. So kamakailan nga naganap yung pambabaril nga sa Thailand sa mga kabataan, tapos ito na naman ang sumunod. Isa itong masakit na trahedya at isang napaka-traumatic para sa mga survivor nito. So galing dito sa Saudi Arabia at sa Pilipinas, nakikiramay ako sa mga biktima sa nangyaring sunog. At nakikiramay ako sa mga magulang. My deepest condolences and sympathies to all the victims at sa mga parents at sa mga nawalan ng minamahal sa nangyaring trahedya sa school bus sa Thailand. Para sa mga driver dyan ng school bus o kahit ano pa mang klase ng bus na ginagamit sa mga retreat, bus, jeep o ano pa mang sasakyan, please nakikiusap ako sa inyo na bago kayo umalis o bago nyo gamitin ang isang bus ay i-check nyo muna ang lahat kung okay pa ito. Ang blue baggage, unahin nyong i-check ang makina kung okay ba, manobela at gulong
pati na rin ang ibang parts ng bus. Kung sakaling magkaroon ng problema, mayroon ba silang madadaanan na emergency door, emergency exit, emergency window. At palaging magdala ng fire extinguisher. Sana matuto tayo sa nangyaring trahedyang ito. Lalong-lalo na yung mga driver dyan, sana matuto na kung sakasakaling may mga ganitong ganap, please lang be alert at huwag magpanik. Dapat dumaan din sa mga seminar ang mga driver para kung sakaling may ganito man, hindi pagkataranta ang una. Imbes na mataranta, ay dapat alert ang mind natin. Naintindihan natin na nandun talaga yung panic. Pero dapat alam din natin kung paano maging alert. So, again, nakikiramay ako sa lahat.